Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 8 ka mga tao ang patay human mahulog sa pangpang ang gisakyang multicab. Libuan ka mga vape gipangguba sa taga BIR. Duha ka grupo nagrambol sa Talisay City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Walo ang kumpirmadong nakalas human mahug sa pangpang ang usa ka multicab sa Sitio Tumampon, Barangay Tigib sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental niadtong Sabado sa buntag. 5 ang namatay diha dayon human sa aksidente, samtang ang tulo nga nadapas ospital nakalas ra usab. Ani ang report. 5 usab ang naangulakip na ang usa ka bata ug ang driver sa multicab. Sa investigasyon, nasayran nga may 20 ka mga pasahero ang multicab nga gimaneho sa 56 anyos nga si Juan Maratas, taga Barangay Bagakay sa Dumaguete City. Moserbisyo unta og patay ang multicab sa Sitio Tumambon apan nawadaan kini og brake samtang patangas kini. Nawadan og brake nga maoy hinungdan sa pagkahulog sa multicab sa pangpang. Lakip sa nakalas ang usa ka barangay health worker sa Barangay Tigib ug ang asawa sa usa ka barangay tanod. Matud ni Tigib Barangay Captain Armando Pastor, dili kuno lawom ang maong pangpang. Apan ang kakusog sa impact sa pagkapangka sa multicab sa mga bato nga mihatod sa kamatayon diha sa 5 ka mga pasahero niini. Nakaangkon og grabing pagkaangol ang 7 ka mga pasahero nga gidala sa Bindoy District Hospital nga gibalhin usab dayon sa dakbayan sa Dumaguete. Tulo sa mga pasahero gideklarar nga dead on arrival dito sa Negros Oriental Provincial Hospital, samtang 4 usab ang kritikal, lakip na ang driver sa multicab ug ang usa ka bata. Samtang usa ang nakaangkon og minor injury nga na-admit karon sa Bindoy District Hospital. Hangtod karon gisuyan pa pagkuha ang habig sa GMA Integrated News sa mga kabanay sa mga nakalas ug mga nabiktima. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Nipasalig si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa sunod tuig matapos na ang repair work sa San Juanico Bridge. Apan sa samang higayon, miawhag nga ipahigayon ang regular maintenance aron masigurong mapahimuslan kini sa taas nga panahon. Ano ang report? With proper maintenance, Gihulagway ni Presidente Bongbong Marcos nga hapit na mahuman ang pag-ayom-ayom sa San Juanico Bridge. Subay nini, masaligon siya nga matapos na kini sa sunod tuig. the repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. Apag ipalanog sa Presidente nga kung aduna pa regular maintenance ang San Juanico Bridge, dili na unta kinahanglan nga ipa-retrofit pa kini. Giulagway sa Presidente ang kabililhon sa San Juanico Bridge sa pagtuyok sa ekonomiya sa Kabisayan. Giangko ni Marcos nga apektado ang patigayon dihang nalimitahan ang mga sakyanan nga makaagi sa tulay samtang gi-repair pa kini. Migasto og 1.1 bilyones pesos ang pag-retrofit sa San Juanico Bridge, apan kung maatiman pa kini ang salapi magamit pa unta sa laing katuyuan sa mas nagkinahanglan niini. That we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Gisugdan ang pagtukod sa San Juanico Bridge nga third longest bridge sa nasod sa tuig 1969 ug napahimuslan pagka 1973. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipang dispatsar o gipang dugmok ang libuan ka mga vape products nga nakumpiskar sa Bureau of Internal Revenue sa nagkalain-laing operasyon. Atong sayra ng detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Ses gi-confiscate sa taga BIR kining ubay-ubay gyud nga mga vape products, lahi pa kini mga gitaw og cartridge, pods ug mga refill niini human masuta nga wala nagbayaran og hustong buhis ngadto sa gobyerno. Gipang dugmok o gipulpog kini mga illicit vape products sa mga opisyales ug kawani sa BIR. Apil kini mga cartridge o gisudlan sa liquid solution, gipang ablihan
aron madispatchar ang kemikal. Ang destruction gihimo sa accredited facility sa lungsod sa Liloan. Subject ang moabot sa 15,000 ka mga units sa vape products nga nakumpiskar sa lain-laing operasyon sa Visayas sukad sa miaging tuig. Diri sab sa Sugbo gipang dala aron ma-dispose ang mga na-confiscate sa operasyon sa Western Visayas ug Negros Island region. Matod sa BIR, sa tulo ka rehiyon, moabot sa 52 million pesos ang tax due sa maong mga produkto. Umao kini ang kolektahonon untang buhis nga wala gibayad sa gobyerno. Yung mga manufacturers that are not really registered with the BIR. So their products, they proliferate in the market. When you say illicit, it's not they are not paying the excise taxes that are due. So mailahan na, basically they have no stamps. And then upon checking katong nag-field operations they are not registered in our database. Duna na kuno'y pipila ka mga sellers nga nakumpiskahan sa illicit products, gipangkihan na og tax evasion. Simultaneous nationwide kining destruction nga gihimo karon sa Bureau of Internal Revenue sa lain-lain nila nga mga revenue regional offices pagpakita sa kaseryoso sa kampanya sa gobyerno dining husto gyud nga pagbayad sa buhis. Sa live stream gipakita usab ang dungan nga mga destruction activities nga gihimo sa lain-laing syudad sa nasod. Kasi yung accessible articles, dalawa yung yung mandate ng ang focus ng BIR, cigarette at saka sa vape. So nung hindi pa nag-i-enforce, medyo rampant pa. Ngayon parang na-minimize yung effective yung enforcement activity. Ses aminado ang BIR nga tungod kay wa sila nagbayaran og buhis, mas barato gyud kuno sa market price kining mga gitawag nilang illicit vape products. Maong dakponon ni siya og kumpiskahonon gyud ni sa gobyerno. Subay niini ang ilang awhag ni mga na-engage ning maong negosyo, musubay lang gyud sa legal nga proseso, mobayad sa buhis aron dili sila magka-problema pagkahuman. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Presyo sa gasolina musaka sulod na sa tulo ka sunod-sunod nga semana sugod ug mga adlaw. Samtang menos hinuon ang presyo sa krudo ug kerosene. Nagkasabot ang mga fuel retailers nga mopatuman sa 20 sentimos nga aumento sa presyo sa gasolina matag litro. Samtang muminos hinuon sa 20 sentimos ang presyo sa krudo ug kerosene matag litro. Adunay fuel retailers nga mopatuman sa aumento sugod sa alas 6 ugma Martes sa buntag. Samtang ang ubang retailers mupatuman alas 4:01 sa susamang adlaw. Sa miaging semana, gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang ipatumang rollback karong semanaha. Apan sukwahi sa pagpangagpas, misaka og 20 sentimos ang presyo sa gasolina matag litro. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Grupo sa mga batan-on ug mga hamtong naglamok-lamok sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay pasado alas 11 kagabi. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang video nga nag-viral sa Rumble sa mga lalaki at tubangan sa imnanan sa barangay poblasyon Dakbayan sa Talisay. Adunay sa kabataan o lalaki nga gisigyan og sumbag sa hamtong nga lalaki hangtod nga naglamok-lamok na. Makita usab sa video ang hamtong nga lalaking misumbag sa batan-ong nagkadugo na ang luyong bahin sa ulo kay una dahil siyang napuspusan sa batan-on nga misangpot sa pagkainit sa mga kaubang hamtong. Samtang dihang miresponde ang duha ka nag-roving nga mga police officers, wa gihapon mo patuo ang duha ka grupo. Nasayran sa mga miresponding police nga ang grupo sa mabatan-ong lalaki ang nagpasiugda sa kasamok. Dihang ipakalma unta sa pulis ang laing batan-on nga giingong ulipon sa bino, gisumbag naman hinuon ang otoridad, may na lang kay nakalikay ug wa maigo. Diha na giaristo sa duha ka pulis ang mga nagpasiugda sa kagubot. Ang managsuong batan-on lalaki nga nag-edad og 18 anyos ug 26 anyos. Matod pa sa kuan mo sir kay tungod daw sa babay, kuan ba ng concert man anang taas din na ako no'y babay nga
kuan nila mo to na dito nagsugod ang ilang lalisay. Nagkaariglo na hinon ang duha ka grupo sa mga batan-on ug mahamtong og dili na sila mopasaka og kaso ilabi na kadtong napuspusan ang ulo. Apan dili gihapon makalingkawas sa kaso ang duha kay ang mga pulis na ang mosangat og reklamo bato kanila tungod sa kawalay respeto niini sa mga tinugyanan sa balaod. Labaw sa tanan, gustong ipadangat sa Talisay City Police nga seryoso sila sa paggukod sa mga tao nga makahimo og salaod sa ilang syudad. Ang managsuon anaa karon sa detention facility sa Talisay City PNP o gipasakaan na og kaso. Wala na respetar namo bitaw sir. So amo silang gipailan og kuan sir disobedience of person of authority. So under Article 151. So tinud-on gyud ninyo sir. Yes sir, para ang kabatan-unan magmatngon gyud sila nga dili nila yano-yanoon og kuan ang mga pulis. Wa na mahatag og pamahayag ang mga nalambigit sa kagubot, apil na ang natanggong sa detention cell. Umiinom man ganita, di na lang nato palabian. Kay moabot ang punto nga di na ta ka-control sa tong kaugalingon, makahimo na nung tagbati sa atong isig kataw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga kapuso dinhi sa Cebu, ayaw si Piata kay nagpadayon ng atong bagong promo, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo, ang kasiyahan panalo. Kung diin makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa maong promo. Mamahimo ninyong ipadala ang inyong entries para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni adto pang November 15 ug mulungtad kini hangtod December 26. Ihulog lang ang inyong entry sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Bisitaha usab ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations o uban pang announcements. Pero mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Sa mga nangita og pinalahi nga extreme sports, ani ay para kaninyo. Kung unsa kini atong siren sa report ni Orchids Lapingkaw. Bisag sakit sa lawas, apan dili ikabaylo ang lingaw nga imong masinati ni ining matang sa extreme sport. Mao kini ang gitawag nga ligiron. Makitaan kini sa Camp Lookout sa Barangay Bongbong, Valencia Negros Oriental. Gimugna og disenyo kini sa mga katigwalangan isip pagkarga sa ilang mga butang o gihimong kasakyan sa pipila ka mga tao kaniadto. Apan sa dihang nagkausab ang henerasyon, gihimo kining duwaan og kalingawan sa mga batanon sa maong lugar. Dugay na nga panahon sugod pagkabata pag dula na kuane nga gigamit na dula lingaw-lingaw karon kay nakasulod man yaning among content ko nang jaman na mag-enjoy among dula-dulaan. Dili man sa kuyaw kuan nga mga nang safety ra ba nang naanad ng pod kay amo namang gidak-an. Matud ni Vince Aaron Bencoy, 24 anyos, kauban ni Micael Omnos, 20 anyos, nga mulamat sa 3 ngadto sa ikaupat ka adlaw, una pa mahuman og himo ang ligiron. Ginama kini sa lig-on nga kahoy og lig-on nga mga ligid aron inig landing sa yuta. Luwas ra ang tibuok nimong lawas. Nailaog na lakip na kini sa kultura og turismo ngadto sa iyang lugar kaniadto og ubay-ubay nga mga dayo ang nibisita aron lang nga makasaksi ni ini. Apan naundang ang kasikat ni ini dihang naabot ang pandemya. Gawa sinuon sa liguron, hilig usab sila sa motocross, volleyball ug bike downhill. Diri man gud sa amos lik ang mga sport kay extreme ba so mga lagmit downhill, motocross, napil na maguni siya sa tourism sa una then nawala pod may kay murag nagkabisi eskwela so karon amo ni siyang gibalik kay amo siyang gibalik pod ba kay mostly karon gadgets na magud ang mga bata so amo ipakita pod sa ilaha nga napoy nga ning dula nga dili puro internet. Sumapa ni Vince nga kinahanglan magsulot og helmet, iyon naman sapatos aron nga maprotektahan ang kaugalingon. Aron nga madasig pagbalik ang mga tao nga moduwa sa ligiron, plano nila kining i-promote pinaagi sa social media. Mga kapuso na to dira sa ganahan musulay ani ra mo sa among lugar
O kami na bahala mo tudlo ninyo. Lingaon na nato tong kagalingon, yung ampo punta. Keep safe, tanan. Ako si Orchid Silapinkaw. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 150 ka mga magtutudlo sa Rehiyon 7 kinsa maoy mga writers sa mga instructional plans gipasidunggan. Gipahigayon ang awarding ceremony kaginang buntag sa Pavilion Hall sa DepEd Ecotech Center. Ang naasoy instructional plans ang mahimo ng subanan sa mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan aron mas mapalambo pa ang ilang kalidad sa pagtudlo. Gitawag nila ang programa og Project Share Convergence nga gipanguluhan ni Chief Education Supervisor sa DepEd 7 Emiliano Elnar Jr. Usa sa mga awardees si J. Paulo Habagat, Special Science Teacher 1 sa Don Carlos A. Gotong Memorial National High School sa Cebu City. Ang iyang instructional plans nga gihimo alang sa grade 7 students sa third quarter sa sunod nga school year. Sa 16 ka mga magtutudlo nga mihimo og instructional plans alang sa grade 7 third quarter, ang gihimo ni Teacher J. Paulo ang napili sa DepEd 7 nga maoy sundon sa tanang mga magtutudlo sa naasoy grade level. If private schools desire to ask for the campus, we can provide. Yeah. Because we really, this is intended for the learners of Region 7, that our learners will receive quality lessons from our schools. I am not originally a science major graduate because I am a BITELAD ICT, but I integrated my knowledge and my skills in ICT in doing my instructional materials here in science. But I love science since then, back in elementary, high school. Live-in partner sa 41 anyos nga lalaking nang hostage sa iyang pamilya ug nanigbas sa iyang anak, mipadayag sa iyang habig sa nahitabo niadtong Sabado sa gabii. Si Luan Mirundina sa report. Eksklusibong nahinabi sa RTV Balitang Bisdak ang 48 anyos nga si Linda, di tinuod nga pangan. Iyang gisaysay ang kalit ug makuyaw nilang kasinatian sa iyang 21 anyos nga anak lalaki sa mga kamot sa iyang 41 anyos nga live-in partner. Matud ni Linda, niya nang sayo sa kagabhion sa Sabado, December 6, nakabantay siyang nagsigilang og hinuktok ang iyang live-in partner ug di mutingog bisan unsaon niya pagsangpit. Apan pipila ka gutlo, gikuha niini ang ilang butcher knife ug gitigbas ang iyang 21 anyos nga anak lalaki nga naghigda-higda niadtong higayuna. Iya manggi kabayan akong anak na sikaran sa akong anak. Iyang gidunggab una diri nga nilihay man mao ton diri. Pag ikaduha diri naman ikatulo ni diri katong kuan. Kilid. Mao to gipadagan akong anak kay na kuan mas among silingan. Pag ikaduha ako gi-hostage niya kay mudagan man ta ko nakuptan man niya akong kamot. Maayo na lang kay may silingan silang nakakita sa hitabo ug mao kini ang nitabang pagpakalma sa iyang live-in partner ug nanawag og tabang sa barangay. Matud ni Linda, nasayod siyang nigamit kaniadto og illegal nga droga sa iyang live-in partner. Apan wa siya magdahom nga nibalik kini sa bisyo human nakagawa sa bilangguan. Tungod sa trabaho, magabi na siya maabot sa ilang panimay. Busa wa siya masayod sa binuhatan sa sospek. Matud ni Linda, unang higayon kadtong nahitabo kanila apan desidido gayud siyang di na makigbalik pa sa live-in partner ug tinud-on gayud niya kini sa pagpasaka og kaso. Dong, wilis kung kuan man ka mga nangay kag pasaylo nako. Pasaylo na di ka pero ayaw na dili na jud ko nimo. Niadto lang Martes, gipasakaan na og kasong attempted parricide o violence against women and children in relation to illegal detention ang suspitsado. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Gibuksan na ang Pasko sa lalawigan sa Siquijor, pinaagi sa pagpasiga sa Christmas Village nga adunay nagkadaiyang cartoon characters. Nahimong sentro sa mga talan-aon matagabii ang Maong Village, sulod sa Kapitolyo sa Siquijor. Subay niini, nagpahigayon usab og fireworks display ang Kapitolyo. Para ni sa to ang mga kabataan kung ato na paminaw ganina
then other national agencies also. Tungkol po sa tuwang rotating Christmas tree. Hello mga kabusot, sada kayo dire and sadya kayo kay ma-feel na yun nimo ng Christmas kay daghan kay pangalan. Na-feel ni mo ng Christmas? Oh. Na-feel na po sada kayo ng mga displays o ma-amaze kayo ka. Naghatudugdugang tabang ang Office of the Vice President sa kapin 200 ka mga pamilya sa Barangay Puok sa Talisay City nga mga biktima sa Bagyong Tino. Si Attorney Ruth Castelo, spokesperson sa Office of the Vice President, maoy miapod-apod sa mga relief goods nga bugas ug mga canned goods. Mato ni Castelo nga buot ni VP Sara Duterte nga magpadayon ang paghatag og ayuda hangtod nga makarecover ang mga biktima sa nagkadaiyang trahedya sama sa gibiling danyos sa Bagyong Tino. Samtang gitataw ni Atty. Castelo nga dakong pasalamat sa buhatan sa OVP nga gipatasaan sa Senado ang giaprubahan nga 2026 budget nga moabot sa 899 million pesos. Taas kini og 20% itandi sa 2025 OVP budget nga 733.1 million pesos. Ug nga nagpasabot kini matud pa ni Castelo nga mas daghang matabangan. Itong pondo, mas konting tao, konting number lang ang maabot natin. But with the additional funding na binigay, hindi rin naman lahat yon pangbigay natin because we need to also upgrade some equipment in the office. Pero mas marami definitely na pamilya at mga individuals ang maaabutan natin ng tulong. Laing sakop sa Lapu-Lapu City Police ang nagpositibo sa surprise drug test nga gipahigayon ni atong November 28. Gikumpirmar kini ni Lapu-Lapu City Police Office Officer in Charge Police Colonel Antonieto Cañete atol sa press briefing kagayang buntag. Ang naasuing PNP personnel nagranggo og Police Staff Sergeant. Gibalhin na sa Police Holding and Accounting Unit ang naasuing PNP personnel samtang nagpadayon ng investigasyon. Usa ka reliable source ang nipahibaw sa RTV Balitang Dislak nga hugtanong mihimakak ang naasuing PNP personnel nga tiggamitan siya og gidiling drogas ug buot niyang mapa-DNA test ang naasuing urine sample nga nagpositibo. Palabas pa lang yung result na positive siya, I was informed in advance with the crime lab officer. I already disarmed him. Report, disarm, and place it under custody. Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa pagsugod na sa Misa de Gallo unyang kadlawon. Sayrantas sa report ni Alan Domingo. 574 ka mga pulis ang gikinahanglang i-deploy sa Cebu City Police Office alas 3 unyang kadlawon sa nagkadayang simbahan sa Dakbayan sa Sugbo. Tutukan nila madagkong simbahan nga hugupan sa mga taong musimba atol sa Misa de Gallo. Gipaubos na sa heightened alert ang kapulisan aron masiguro nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa syudad ilabi na sa siyam ka adlaw diini pahigayon ang Misa de Gallo. Ang atong identify is from station 1 to 13 na kanang gitaw na atay categorize into major church and minor. So mingon tang major siya ito mga churches nga medyo daghan-daghan og mga church goers. Samtang may pahimangno ang CCPO sa mga tao nga siguraduhon nga dili mabiktima sa mga kawatan, dili lang kadtong musimba kundi apil na mga kabtangan siguraduhon nga dili mahilabtan. Adunay mahabilin sa panimay o sirad-an og mayo aron dili makasulod ang mga kawatan. Di lang ta mosalig sa number sa ato ang personnel nga kumika na naka-deploy. Kulang man kita sa pulisan. So tabang lang ta. Labi na katong mga dunay mga paabangan mo kupilit sa tuwa kung dunay sila yung mga matikdan. Samtang ikinagdang buksan ni Archbishop Alberto Oy ang Misa de Gallo dito sa Northern Cebu. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nahatod na sa kabaranggayan sa Mandaue ang inisyal nga stocks sa mga Noche Buena food packs. Ang libuan ka mga food packs giapod-apod sugod sa adlong Domingo sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Gipahibaw daan sa syudad, nagbase sila sa listahan sa mga households sa 2023 Community-Based Monitoring System nga maoy priority nga mahatagan niini. Pinaagi sa social media, gianunsyo na sa nagkalain-laing barangay ang pamaagi nila sa distribution sa oras kada sitio nga pag-apod-apod aron hapsay kini.
Kini ang unang higayon ng hatag ang syudad ug pamasko sa tanang mga pamilyahan sa dakbayan. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos gawas sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Pagmatngon sa mga fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Pagatang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Walay gibantay ang bagyo ang pag-asa apan bisan pa niini uwanon ang pipila ka mga dapit sa nasod. Sa pagkakaron, walay daotang panahon nga posibleng makaapekto sa nasod sa musunod nga 24 oras. Dayon-dayon na ang huyop sa northeast monsoon o hanging amihan. Uban ang pagpasulabi sa easterlies. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpabilin ang kahigayunan nga masinati ang katagatag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, lakip na sa ubang lugar sa Sugbo ug Bohol. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Napiling grand winner sa The Voice Kids ang Project Z talent ni Coach Zach Tapudlo ug Queen Birit nga si Sofia Malyares. Makadawat si Sofia og 1 million pesos, recording and management contract ug trophy. Gipresentar kini ni GMA Entertainment Group Officer in Charge Cheryl Ching C ug Vice President for Talk Magazine Musical Variety Specials and Alternative Productions Gigi Santiago Lara. Nahimong finalist sila si Marian Ansay sa Jewel Squad ni Coach Julian San Jose, Yana Gupio sa Team Bilib ni Billy Crawford ug Giyani Sarito sa Ben Kada nila Coach Miguel ug Paulo sa Ben and Ben. Nagkampiyon ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 101 Men's Basketball human ilang gipigsat ang Letra Knights sa score nga 83-71 sa Game 2 sa final series ni atong Sabado. Mao kini ang ika-24th championship title sa San Beda, isip most decorated men's team sa history sa NCAA basketball. Naka-podium finish usab ang Perpetual Altas. Human ilang gipildi ang Binil Blazers sa bronze medal match sa score nga 87-75. Back-to-back most valuable player ang Binil Giant na si Alan Diwag. Samtang rookie ug freshman of the year si Jonathan Titing Manalili sa Letran. Nalakip usab sa Mythical 5 si June Neal de la Rama sa San Sebastian Stags, si Janty Miller sa San Beda Red Lions ug si Kevin Santos sa Letran Knights. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 10 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon, mga kapuso.